Nakarinig ka na ba ng apelyedong sobrang kakaiba na napaisip ka kung totoo ba ito? May mga apelyedo sa Pilipinas na tunog nakakatakot, nakakatawa at may malalim na kahulugan. Pero alam mo ba na bawat isa ay may kwento at pinagmulan? Sa video na to, pag-uusapan natin ang mga pinaka-hindi pangkaraniwang apelyedo sa Pilipinas. Kung bago ka lang sa Kaalaman Studios, huwag kalimutang i-like, share, subscribe para sa mas marami pang kaalaman. Bakit ba may mga kakaibang apelyedo sa Pilipinas? Dati, bago dumating ang mga Kastila, hindi uso ang apelyedo. Pero noong 1849, inilabas ng mga Kastila ang Claveria Decree kung saan binigyan nila ng mga apelyedong Espanyol ang lahat ng Pilipino. Kaya marami tayong Garcia, Reyes, De la Cruz at iba pang apelyedong hango sa Espanyol. Pero ang ilan sa ating mga ninuno ay hindi sumunod at nanatili sa kanilang mga katutubong Tagalog na apelyedo. At hindi lang Kastila, may mga apelyedong may mga impluwensyang Inchik, Arabo at Sanskrit tulad ng Lim na karaniwang apelyedo ng mga Chinoy at Sinswat hango sa salitang Arabi na may anak ng sultan. Narito ang mga top 10 na mga hindi karaniwang Tagalog na apelyedo. Kilala natin ang mga pangkaraniwang apelyedo gaya ng De la Cruz, Santos at Reyes. Pero paano kung may kakilala kang apelyedo ay tampalasan o katakutan? Number 1. Pakinggan. Mula sa salitang pakinggan na nangangahulugang makinig. Malamang ang mga may apelyedong ito ay magaling makinig at maasahang kausap. Number 2. Di makisig. Ang ibig sabihin nito ay hindi makisig o not handsome. Pero bakit naman kabaligtaran? Pwedeng sobrang gwapo kaya reverse psychology na lang. Number 3. Palpalatok. Tunog paputok. Ang apelyedong ito ay may malakas at masiglang dating, parang taong puno ng enerhiya at likas na masayahin. Number 4. Magtanggol. Tunog superhero, di ba? Ang ibig sabihin nito ay tagapagtanggol o defender. Baka ang lahi nila ay may mga mandirigma o bayani sa kanilang panahon. Number 5. Di makulangan. Ang ibig sabihin nito ay hindi kulang o may sapat na. Malamang ang may ganitong apelyedo ay positibo sa buhay at naniniwalang hindi sila nagkukulang sa anumang bagay. Number 6. Katakutan. Mula sa salitang katakutan, ibig sabihin ay nakakatakot. Kung may kakilala kang may ganitong apelyedo, parang ayaw mo siyang maiinis. Number 7. Tampalasan. Medyo matapang ang dating. Ang ibig sabihin nito ay walang hiya o shameless. Baka ang ninuno nila ay kilala sa pagiging astig at palaban. Number 8. Panganiban. Nangangahulugan na pagsasama o unity. Mukhang ang mga may ganitong apelyedo ay may dugong leader at mahalaga sa kanila ang pamilya. Number 9. Kagadaan. Galing sa salitang kagandahan, ang cool siguro kung ito ang apelyedo mo, parang sinasabi na automatic na maganda ka. At number 10. Kayabyab. Galing sa yabyab na nangangahulugang pag-iik o pagproseso ng palay. Malamang ang ninuno nila ay masipag na magsasaka o negosyante ng bigas. Ang dami pang kakaibang apelyedo sa Pilipinas, pero hindi pa tayo tapos. Narito pang ilan sa mga bihirang interesting na apelyedo. Mahusay. Mula sa husay, laging magaling sa anumang ginagawa. Di mayuga. Hindi naaalis. Matibay, hindi natitinag. Makalalad. Makaladlad. Open at expressive. Apasible. Mula sa Espanyol, ibig sabihin payapa, kalma lang palagi. Balagtas. Mula sa balagtasan, baka may dugong makata. Di magiba. Hindi masisira. Ang gumbursa. Apelyedo ng mga bayaning pari. Katigbak. Mula sa katigbag, evolution ng isang lumang apelyedo. Lakanilaw. Lakan plus ilaw, hari ng liwanag ang lakas ng dating. Magalang. Mula sa galang, may mataas na respeto sa iba. Napakaraming kakaibang apelyedo sa Pilipinas. I-comment mo sa comment section kung ano ang pinakapaborito mong apelyedo sa listahan o kung may alam kang iba pang bihirang apelyedo. At syempre, huwag kalimutang i-like ang video, i-share sa mga kaibigan at i-subscribe sa Kaalaman Studios para sa mas marami pang nakakagulat na kaalaman.